Eto na, lumabas na naman ang pagiging sinungaling nito. Hindi na ako magbibigay ng reaksyon dito, Panuorin o pakinggan niyo na lamang 'to. Medyo mahaba-haba ito, pero tignan niyo yung argumento, pakinggan niyo yung argumento ni Sara Duterte. Sige. Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na spliced ang video ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo na iprinis. Oh, splice daw yung video, yung live feed noong November 23, 2024. Ako nakapanood ako during live. Hindi yun splice. Hindi yun edited. Hindi yung peke. Ganyan talaga kasinungaling tong babaeng to. Pero kahit na lumalantad ang kasinungalingan nito, marami pa rin nagtitiwala rin. Ako hindi ko magagawa yun. Yung maniwala ako sa isang sinungaling na tao. Hindi ako ganun kababaw. No way. Sasabihin mo splice, sasabihin mo edited. Putang ina, nakapanood ako during live. Ha? Tapos sasabihin mo, pasisinungalingan mo yung nakita ko? Ano? Sasabihin mo sinungaling din ako? No way. No way. Yan yung sinasabi ko na medyo angat ako sa mga supporter ni Sara Duterte. Bakit kanyo? Yung mga yung mga sinasabi ni Sara Duterte kahit kasinungalingan pinapaniwalaan nila eh. Ako hindi. Kahit na sa parte ng mga sabi doon ni Benji Tedeos, good afternoon BT watching from Lipa, Batangas. O asan na yung goto ko? Kahit sa grupo ng mga loyalista, kapag may nagbanat ng kasinungalingan diyan, binibira ko. Mars 7635. Hello, good morning, good morning. O, pakinggan niyo kung gaano kasinungaling yung idol nila. Paano nyo natatanggap? Paano nyo nasisikmura yung ganyan? Yung mga believer ni Sara Duterte. Di ba kayo nandidiri sa pagkatao din? Sa kamera kahapon. May report si Tina Panganiban Perez. May kinausap na ako na tao. Splice Sinabi yan? ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. O yan, splice yan? Hindi. During the live, napanood ko yan. During the live feed, napanood ko yan. Tapos sasabihin mo, splice. Diba? Anthony Clark, shout out. So, Totoo at hindi edited ang video na yan ni Vice President Sara Duterte na iprinisintang ebidensya sa impeachment hearing kahapon ayon sa NBI. It's part of the authenticated video. Authenticate po is pag-ensure na ano yung video na yon is the same and actual nung O yan, NBI, forensic. Nagsisinungaling? Diyan ay mga nag-aral, nagsanay. Nagpakadalubhasa. Tapos, sasabihin nyo, silang sinungaling? Wow. Pati yung mga binitawan niya kay Joel Chua, minura din niya. transpire. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Grave threat at sedition daw ang mga sinabi ng bise at may lead na sila kung sino ang kinausap niyang hitman. Pero giit ng abogado ng bise, pili ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang video. Hindi raw pinansin ang konteksto. Hindi raw ito pwedeng maging batayan ng probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may Imagine nyo vice-presidente pa lang yan, nagbabanta na. Vice-presidente pa lang yan, nagpapapatay na. Imagine niyo kapag yan naging Pangulo. Yung tapang ng kanyang mga supporter, pag naging Pangulo na si Sara Duterte, expect na natin na yung mga supporter niya sa baba, papatay na rin. Papayag ka sa ganon? Hindi, unahan na natin sila. Huwag na natin gawing presidente itong hayop na to. Si Sara Duterte ang pinakahayop na naging vice-presidente ng Pilipinas. reasonable certainty of conviction. Nalilihis kasi, ang importante is, yung bang mismong pahayag ng Vice-Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable? Ang tanong, yung bang ginawa ni Sara Duterte
na pagbabanta sa Pangulo ay okay o hindi? Tama ba o mali? Ikaw, kahit na ikaw, DDS ka, nanonood dito, ikaw sumagot sa akin. Tama ba yung ginawa niya? Kung tama yung ginawa ni Sara Duterte, bakit hindi mo yan ituro sa iyong mga anak? Kaya mong ituro sa iyong mga anak yan? I don't think so. Kasi kung hindi mo kayang ituro yan sa mga anak mo, hipokrito ka. O, mamalabisin ko magsalita. Kung hindi mo kayang ituro yan sa mga anak mo, bobo ka. Tanggap mo? Okay. Tuloy. Offense. Sabi pa ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, di umano'y may mga ebidensya na hindi naka-attach sa orihinal na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Kung susuriin na Sila yung nagtuturo eh. Sila yung nagtuturo sa proseso eh. Humarap kasi kayo. Para doon pa lang, maitama ninyo, may sabi nyo yung mga reklamo ninyo. Huwag kayong magtago sa mga press con. Diba? Nandun yung tamang platform, tapos nagdadataktak ka sa social media. Punyeta. Gago ang puta. itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. Dagdag ni Powa, may mga inilabas na ebidensya pero hindi naman daw galing sa mga complainant kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana present nila sa Justice Committee, no? Tama. Problem is, they're pronouncing this only to media. And we Tama. cannot appreciate those pronouncements if not made. O nga pala, mga DDS, bakit hindi nyo tanungin kay Sara Duterte at kanyang mga abogado niya? Bakit mas pinipili na magdakdak sa social media kaysa harapin sa tamang platform? Hindi nyo ba napasok sa isip ninyo na kaya sila nagdadakdak sa social media para lalo kayong bobohin? Kayo ang punterya dito, hindi kami. Dahil hindi kami maniniwala dyan. Di ba? During the forum, before the Justice Committee, Unanimous ang boto ng House Justice Committee na may probable cause para i-impeach ang vice-presidente at ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ngayon, pag-iisahin ang dalawang reklamo at saka gagawa ng committee Imagine mo yun, no? 53 member ng Justice Committee. May 4 doon na pro Duterte pero bumoto pa rin na may probable cause. Merong 4 doon na pro Duterte. 2 party list at 2 district congressman. Pati mga kalyado ni Sara bumoto, naniniwala na may bigat at timbang yung mga ebidensya laban sa kanya. Wow. Ang sakit. na naglalaman ng articles of impeachment. Pagbobotohan ito ng komite sa May 4 at saka iaakyat sa plenaryo na posibleng pagbotohan sa May 11. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto 106 ang lang, kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Pero alegasyon ng kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para Sana magpakita ng ebidensya si Boy Tulo. Di ba? Hindi lang yung may nagsabi daw sa kanya, pinaniwalaan niya, chismoso talaga yung hayop na to no? Baka yung nagsabi sa kanya, yun yung pokpok na tinira niya. Diba? May tama talaga si Lustay, sabi nito. Yung nagsabi sa kanya, yun yung bagong bugaw na nagsusupply sa kanya. Tapos pinaniwalaan pa niya. Sana magpakita ng ebidensya ang tanga. pabor sa impeachment kung ayaw raw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Pinabulaanan niya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Justice Committee Chair Jervy Luistro. wala po tayong na-experience na ganyan. So, we did not Saka kilalang-kilala naman natin yung pamilyang yan ng mga sinungaling. Tapos paniniwalaan natin. Wow. the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned.
Oras na lumusot sa plenaryo, itatransmit ang impeachment complaint sa Senado na tatayong impeachment court. Kanina nagpulong na ang ilang senador para paghandaan ang posibleng paglilitis. Sa akin, ang 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it to the Senate properly. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang Articles of Impeachment. Kapag natanggap na ito ng Senado, pwedeng magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Bukas daw sa publiko at ila-livestream ang impeachment trial. Tina Panganiban Perez, GMA News. Maganda naman kung ila-livestream at saka dapat talaga nila-livestream yan para makita natin yung makilala natin yung mga senador na magbubulag-bulagan sa mga ebidensya. Diba? Lalong-lalo na yung mga wala pang paglilitis, nagbibigay na ng kanilang mga desisyon tungkol sa impeachment. O dito, kaya sinasabi ko sa inyo mga batid, talamak na ang pagiging sinungaling ng kampo at ng babaeng to. Kakadiri na. Oh, tapos magdadasal ka na, gusto ko magbago ang Pilipinas. Maniniwala ka rito, sa tingin mo, magbabago ang Pilipinas? Oh, no way. O, dito tayo ngayon.